Noong tag-init ng 1781, si Lord Cornwallis ay nangangaso ng isang multo sa Timog Amerika. Sa halip, naglakad siya sa pinakamalaking taktikal na bitag sa kasaysayan ng militar. Ang bitag na ito ay hindi lamang bumihag sa 9,000 sa mga pinakamahuhusay na sundalo ng Britanya. Ito ay binuo ng isang lihim na sandata na walang nakakita, isang sandata na sumira sa ambisyon ng buong imperyong Britanya sa Amerika. Kalimutan ang musket. Ito ang kuwento ng imposibleng makina na nanalo sa digmaang revolusyonaryo. Ang hangin sa mga Carolina at Virginia ay makapal, mabigat, at nakakapagod. Dala ang pino at mahapding alabok ng walang humpay at walang bungang pagtugis. Si Lord Charles Cornwallis, isang general na may hindi matatawarang talento at elite na pagsasanay sa Europa, ay nakaramdam ng isang kumakalam na pagkabigo na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang tiwala sa sarili. Isinagawa niya ang Southern Strategy, isang matapang at dakilang plano upang lupigin ang mga rebeldeng kolonya mula sa ibaba pataas ng may matinding determinasyon. Nanalo siya sa mga pangunahing labanan, dinurog ang mga Continental sa Camden, at bagaman nagdusa siya ng matindi, hinawakan niya ang larangan sa Guilford Courthouse. Nanalo siya sa bawat labanan, ngunit ang digmaan ay dumudulas sa kanyang mga daliri. Ang kanyang pinakamahuhusay na tropa, ang mga elite na redcoat at ang kanilang mga kaalyadong Hessian, ay pagod na pagod. Ang kanilang dating malilinis na uniforme ay gula-gulanit na, at ang kanilang mga bota ay nasisira na. Sila ay hapong-hapo, walang hanggang nagmamartsa, patungo sa amoy ng isang anino ang hukbo ng batang Marquis de Lafayette. Hindi ito isang hukbo para sa nakatakdang labanan. Ito ay isang mobile at nakakairitang mailap na pangkat na pinamumunuan ng 24 na taong gulang na Pranses na tumangging madala sa isang mapagpasyang sagupaan. Si Lafayette ay isang dalubhasa sa pagkaantala, pang-aabala at pag-iwas na pinananatiling nakakulong ang pangunahing puwersa ng Britanya at pinapahina ito sa pamamagitan ng patuloy na mga sagupaan nang hindi isinasapalaran ang sarili niyang pagkawasak. Natagpuan ni Cornwallis ang kanyang sarili na nakabaon sa isang digmaan ng pag-ubos. Nananalo sa mga sagupaan, ngunit natatalo sa estratehikong lupain, milya-milya ang layo mula sa anumang ligtas na base o bagong linya ng supply. Pagdating ng kalagitnaan ng tag-init, ang pasensya ng general ay lubos nang naubos. Ang kanyang mga supply ay kritikal na mababa, ang kanyang mga tauhan ay sumusuko na sa init at iti, at desperado siya para sa isang ligtas na daungan kung saan maaari siyang mag-organisa muli, maglunsad ng isang mapagpasyang dagok, o, kung mabibigo iyon, mailigtas ng nangingibabaw na Royal Navy. Ang kanyang estratehikong isipan ay naghanap ng katatagan sa isang lupain ng mga hukbong multo. Sinuri niya ang mga mapa, naghahanap ng isang ligtas na kanlungan sa baybayin ng Virginia. Ginawa niya ang nakamamatay na desisyon. Pinili niya ang Yorktown, Virginia. Ito ay, sa panlabas, perpekto. Isang tahimik at maliit na daungan ng tabako na matatagpuan sa mga dalisdis ng Ilog York. Nag-aalok ito ng malalim na tubig para sa mga makapangyarihang barko ng Britanya. Ito ay madaling ipagtanggol, napapalibutan ng mga bangin at latian. At ang pinakaimportante, ito ay eksaktong lugar kung saan naniwala siyang ang napakalakas na higit na kapangyarihan ng Royal Navy ay magtitiyak ng kanyang kaligtasan. Ang plota, ayon sa kanyang pangangatwiran, ay magdadala ng mga dagdag na tropa, mga bagong supply, at magbibigay ng hindi malulupig na landas ng paglikas. Naniwala siyang humahakbang siya sa ligtas na lupa. Sa katunayan, naglalakad siya sa isang hawla na siya mismo ang gumawa. Ang likas na pag-asang ito sa kapangyarihan ng hukbong dagat ng Britanya, ang malalim at nakamamatay na pagmamayabang na ito, ang mismong sandali kung saan tumibay ang pagbabago ng takbo ng digmaan. Malalaman na niya sa lalong madaling panahon na ang dagat ay hindi isang santuwaryo, ang pag-asang ito ay hindi lamang isang maling pagkalkula. Ito ay isang nakamamatay na pag-aakala na wawasakin ng isang malaking sorpresa mula sa mga Pranses na darating hindi mula sa lupa, kundi mula sa isang lugar na inakala ng mga Briton na pag-aari nila, ang karagatan. Daan-daang milya sa hilaga, sa mga nakapapaso at maalinsangang kampo sa labas ng New York,
Ang isang desisyon na may pandaigdigang laki ay pinag-uusapan sa mga tensyonado at pabulong na pagpupulong. Si General George Washington at ang kanyang katapat na Pranses, ang Comte de Rochambeau, ay ilang buwan nang pinananatili ang ilusyon ng isang malaki at mapagpasyang pag-atake sa malaking kuta ng Britanya sa lungsod ng New York na hawak ni General Sir Henry Clinton. Binuo nila ang kanilang mga plano, tinipon ang kanilang mga puwersa at nagsagawa ng mga panlilinlang na lahat ay nakaturo sa New York. Ngunit ang Pranses na Admiral, ang Comte de Grasse, na namumuno sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang plota sa French West Indies, ay nagpadala ng isang krusyal na mensahe na nagpabago sa lahat. Handa si de Grasse na itaya ang kanyang buong malaking plota, halos 30 ships of the line sa labanan sa Amerika, ngunit para lamang sa isang maikli at kritikal na panahon at sa Chesapeake Bay lamang, si Washington, na matagal nang nagnanais na atakihin ang New York, ay napilitang harapin ang nakasisilaw na katotohanan ng pagkakataon. Ang pagkakataong matrap si Cornwallis gamit ang superioridad ng hukbong dagat ng Pransya ay isang premyong napakalaki upang balewalain. Siya at si Rochambeau ay kailangang gumawa ng tila imposibleng desisyon, iwanan ang masusing binalak na pag-atake sa New York at lihim na imartsa ang kanilang buong pinagsamang hukbong Pranses at Amerikano na may lakas na 12,000 tauhan, 400 milya patungong timog sa Virginia. Ito ang Washington Gambit, isang napakalaking panganib na ginawa ng may nakamamanghang lihim at katapangan. Ang logistical na bangungot ay nakakagulantang. Ang isang hukbong may ganoong laki na humihila ng mabibigat na artilerya sa pagkubkob, mga karwahe ng supply, kumpay at libu-libong kabayo ay hindi basta-basta maglalaho. Nagsagawa sila ng isang detalyado at matagal na panlilinlang. Nagtayo ng mga bagong kampo at garapal na naghurno ng napakaraming tinapay sa malalaking hurnohan malapit sa New York upang kumbinsihin si General Clinton na ang pag-atake ay malapit na at sila ay naninirahan na para sa isang mahabang pagkubkob. Ang panlilinlang ay pinanatili hanggang sa antas ng mga opisyal na nagsusulat ng mga liham na nagpapahiwatig ng operasyon sa New York dahil alam nilang mahaharang ang mga ito. Sa ilalim ng pinakamalalim na takip ng panlilinlang na ito, ang mga magkakaalyado ay palihim na umalis noong huling bahagi ng Agosto. Ang pinagsamang puwersa ay nagsimula ng kanilang mahirap at lihim na martsa patungong timog. Ang monumental na logistical na tagumpay na ito na pinag-ugnay ni Washington at pinondohan sa bahagi ng isang malaking pagbuhos ng gintong Pranses ay isang gawa ng sabay-sabay na paggalaw na kakaunti lamang na hukbo sa Europa ang makakagawa. Ang hanay ay humaba ng milya-milya, nagmamartsa ng may hindi pa nagagawang bilis para sa isang napakalaking puwersa. Ang pangkat ng mga Amerikano ay gula-gulanit at determinasyon. Ang pangkat ng mga Pranses, sa kanilang malilinis na puti at asul na uniforme, ay isang propesyonal at kumpletong kaibahan. Ngunit kahit na magawa nila ang 400 milyang martsa ng lihim, ang buong plano ay mabibigo maliban kung ang isang solong tao, libu-libong milya ang layo, ay tutupad sa kanyang salita. Darating ba ang Admiral na Pranses sa tamang oras? Ang buong tagumpay ay nakasalalay sa isang koordinadong convergence na may 3 bahagi na kailangang itugma sa araw, marahil sa oras. Una, ang hukbo ni na Washington at Rochambeau. Ang martilyo ay kailangang makumpleto ang martsa nito at makarating sa labas ng Yorktown. Pangalawa, ang maliit na puwersa ni Lafayette. Ang pandayan ay kailangang panatilihing nakakulong at nakapako sa lugar si Cornwallis. Pinipigilan ang anumang madaling pag-atras sa peninsula hanggang sa dumating ang pangunahing hukbo. Sa wakas, ang krusyal na huling bahagi, ang plotang Pranses ang pader, ay kailangang kontrolin ang mga daanan sa dagat. Kung ang alinman sa 3 elementong ito ay mabigong mag-synchronize, ang buong ekspedisyon ay magiging isang magastos at kahiyahiyang sakuna at ang revolusyon ay maaaring tuluyang mawala. Ang hukbong Franco-Amerikano, pagkatapos ng mga linggo ng walang humpay na pagmamartsa, ay dumating malapit sa Chesapeake noong Setyembre. Pagod, ngunit sabik, nagawa nila ang imposible. Ang malaking hukbo ay nasa posisyon na. Napagtanto ni Cornwallis nang huli na ang multong hinahabol niya ay hindi na isang anino,
kundi ang nangungunang gilid ng isang higanteng kontinental na bitag at siya ay nasa loob na ng mga panga nito. Tumingin siya sa dagat, nagtitiwalang ang kanyang pagsaklolo ay oras lamang ang hihintayin. Malalaman na niya na ang bitag ay may nakatagong susi, isang susing gawa sa tubig alat at kanyo ng Pranses. Sa loob ng maraming taon, ang Rebolusyong Amerikano ay pangunahing isang digmaan sa lupa na pinagpasyahan ng usok ng mga musket, ang tatag ng milisya, at ang matinding pagtitiis ng sundalong kontinental. Ngunit ang kapalaran ng 9,000 elite na redcoat na nakulong sa isang mabuhanging bahagi ng lupain sa Virginia ay hindi pagpapasyahan sa lupang iyon. Ito ay pagpapasyahan 40 milya sa laot sa isa sa mga pinaka-estratehikong mahalagang labanan sa hukbong dagat sa kasaysayan. Ang tunay na estratehikong sandata ng Yorktown ay hindi isang baril o isang kanal para sa pagkubkob, kundi isang malakas at mapagpasyang plotang pandagat, ang 28 barko ng hukbong dagat ng Pransya sa ilalim ng pamumuno ni Admiral François Joseph Paul, ang Comte de Grasse. Si de Grasse ang naging hinge of history. Ang kanyang desisyon na itaya ang kanyang buong puwersa mula sa West Indies patungo sa baybayin ng Amerika ay isang napakalaki at all or nothing na panganib, isang hakbang na permanenteng nagbigay daan sa pagkawala ng dominasyon ng hukbong dagat ng Pransya sa Caribbean para sa pagkakataon sa isang solong mapagpasyang dagok sa North America. Ito ay isang hindi pa nagagawang sugal. Sa pagtatapos ng Agosto, dumating si de Grasse sa bukana ng Chesapeake Bay. Ang kanyang malalaking ships of the line ay bumuo ng isang hindi mapasok at lumulutang na harang, isang kumpletong pader laban sa anumang tulong mula sa Britanya. Agad niyang ginamit ang kanyang posisyon sa malalim na tubig upang ibaba ang mahahalagang artilerya sa pagkubkob ng Pranses at 3,300 tropa upang palakasin ang mga puwersa sa lupa ng Continental at Pranses. Tinitiyak na mayroon si Washington ng mga tao at mabibigat na baril na kinakailangan para sa isang formal na pagkubkob. Ang pandagat na pader ng tubig ay nakalagay na. Isang pagsaklolo mula sa Britanya ang mabilis na ipinadala. Si Admiral Sir Thomas Graves, na namumuno sa isang mas maliit na plotang Briton na may 19 na barko, ay mabilis na naglayag patungong timog mula sa New York. Tiwala si Graves sa matagal ng tradisyon ng pagiging dominante ng hukbong dagat ng Britanya, ngunit ang kanyang plota ay isang pinagtagpi-tagping puwersa na may ilang barkong nasa masamang kondisyon at ang kanyang sariling taktika ay maingat, mahigpit na sumusunod sa mga lumang tuntunin ng pakikipaglaban. Dumating siya sa labas ng mga Cape noong Setyembre 5 na may layuning saklolohan si Cornwallis at itaboy ang mga Pranses. Ang sumunod na sagupaan, ang labanan sa Chesapeake, na kilala rin bilang labanan sa mga Cape, ay hindi isang simpleng sagupaan. Ito ang pinakamahalagang sagupaan sa hukbong dagat sa digmaan, isang estratehikong masterclass ni de Grasse. Ang Pranses na commander, sa kabila ng pagkahuli na marami sa kanyang mga tauhan, ay nasa pampang at ang kanyang linya ay bahagyang magulo, ay agresibong iniutos ang kanyang buong plota na lumabas sa dagat upang harapin ang mga Briton. Matagumpay silang naakit palayo sa mahalagang bukana ng Luck. Si Graves, na nagtatangkang sumunod sa mahigpit at sistematikong mga regulasyon sa pakikipaglaban sa dagat noong panahong iyon, ay nahirapang imaniobra ang kanyang linya ng mga barko laban sa agresibo at mapagpasyang paggalaw ng mga Pranses. Pabor kay Graves ang hangin sa simula, ngunit mabilis na nakuha ni de Grasse ang taktikal na bentahe. Ang dalawang linya ng malalaking ships of the line ay nagbanggaan sa isang maingay at puno ng usok na palitan ng putok ng kanyon. Ang linyang Pranses ay nakahihigit sa bilang at, higit sa lahat, sa taktika. Hindi lamang pinuntirya ng mga Pranses ang mga katawan ng mga barko ng kalaban tulad ng tradisyonal na ginagawa ng mga Briton. Itinuon nila ang kanilang putok sa mga palo, layag, at mga tali ng mga barkong Briton na naglumpo sa kanilang kakayahang gumalaw. Ang taktikal na pagkakaibang ito ay krusyal. Ang detalyadong pagsusuri ay nagpapakita ng agaran at nakapagpapahinang pinsala na dulot ng baras ng Pranses. Ilang barkong Briton ang nalumpo at naging hindi na makontrol, kabilang ang Terrible, na sobrang bugbog na kaya kailangan itong sadyang palubugin kalaunan. Ang mga Briton ay nagdusa ng 300
na kaswalti mga lalaking napatay o nasugatan kumpara sa 210 ng mga Pranses. Ang kalituhan ng Britanya ay nadagdagan pa ng mahinang taktikal na koordinasyon ni Graves sa kanyang subcommander na si Admiral Hood. Matapos ang 2 oras ng matindi at malupit na pakikipaglaban, lumubog ang araw at natapos ang labanan. Sa sumunod na ilang araw, ang 2 malalaking plota ay nagmanman sa isa't isa. Ang katahimikan ng dagat ay pinuputol lamang ng langit-ngit ng mga sirang troso. Ngunit ang mga barkong Briton ay masyado ng malubha ang pinsala upang muling hamunin ang mga Pranses. Si Graves, nang mapagtanto na ang kanyang plota ay hindi makapupuwersa ng pagsaklolo at may mga pampalakas na Pranses na dumating mula sa Newport, ay gumawa ng nakapanlulumo at nakatadhanang desisyon. Umatras siya pabalik sa New York para sa mga pagkumpuni at pampalakas na iniwan si Cornwallis na ganap at hindi na mababawi pang nakulong. Ang tagumpay ng Pransya ay isang estratehikong tagumpay na nagtatak sa kapalaran ng Amerika. Ang plotang Pranses ay nagsilbi na ngayon bilang pader ng tubig sa paligid ng Yorktown na kumukumpleto sa pisikal na pagkubkob sa hukbo ni Cornwallis. Ang dagat ang mismong elemento na inasahan ni Cornwallis para sa kanyang kaligtasan ay siya na ngayong kanyang pinakamalaking banta. Ang mga puwersa sa lupa ay maaari na ngayong kumilos nang hindi nahahadlangan ng takot sa interbensyon ng hukbong dagat ng Britanya, at ang mahaba at sistematikong proseso ng pagkubkob ay maaari nang magsimula. Ang bitag ay kumasa na, ang huling lock ay naikot na. Sinuri ni Washington ang inihandang depensa ng Britanya. Si Cornwallis, isang mahusay na inhinyero sa depensa, ay nagtatag ng isang linya ng mga redoubt at mga gawang lupa. Ang isang direktang pag-atake laban sa mga kuta na ito ay magiging isang pagpapakamatay na nagkakahalaga ng libu-libong buhay at nag-aaksaya sa estratehikong bentahe na kapapanalo pa lamang ng mga puwersang alyado. Sa halip, kinuha ni Washington ang isang sandata na ilang siglo na ang tanda, ngunit ganap na bago para sa mga Amerikano, ang pangmilitar na pala. Ito ang labanan ng pala, kung saan ang mga kaalyadong Franco-Amerikano ay nagsimulang sistematikong ilibing ng buhay ang mga Briton, binubuo ang kanilang kapahamakan sa bawat pala ng lupa sa Virginia. Ang mga magkakaalyado ay magsasagawa na ng detalyadong agham ng pagkubkob at mayroon silang pinakamahuhusay na guro sa mundo. Ang mga inhinyerong Pranses, partikular na ang mahusay na si General Louis Lebesgue du Portail, ay nagdala ng teknolohikal at intelektual na superioridad sa larangan. Ang kanilang plano ay hindi ang sugurin ang mga depensa, kundi ang lapitan ang mga ito sa pamamagitan ng isang serye ng mga protektadong hinukay na mga landas na kilala bilang mga paralel. Ang estratehiya ay ang dahan-dahang pagsulong sa ilalim ng proteksyon, inilalapit ang napakalakas na kapangyarihan ng kanilang artilerya hanggang sa ang pangunahing posisyon ng kaaway ay hindi na maipagtanggol. Ang layunin ay bumuo ng sunod-sunod na mga kanal na maglalapit sa mabibigat na artilerya sa pagkubkob na napakahusay na naihatid ni De Grasse sa mga pangunahing linya ng kaaway. Idinetalye ng mga inhinyero ang paggamit ng mga gabion, mga basket na yari sa sanga na puno ng lupa na ginagamit para sa pansamantalang proteksyon at mga fasin, mga bigkis ng mga patpat na ginagamit upang patatagin ang mga kanal at punan. Ang mga hukay upang mabilis na maitayo ang mga gawa sa ilalim ng putukan. Ang mga kasangkapang ito ay nagbigay daan para sa mabilis, protektadong konstruksyon at malaking pagbawas sa mga kaswalti. Sa gabi ng Oktubre 6, sinimulan ng mga magkakaalyado ang konstruksyon ng unang paralel sa ilalim ng takip ng isang malalim at walang buwang kadiliman, ang pinagsamang puwersa ng paghuhukay ng Franco-Amerikano na may lakas na 14,000 ay nagpakita ng isang nakamamanghang disiplina. Ang gabi ay malamig, ang lupa ay lumambot dahil sa mga nagdaang ulan na nagpahintulot sa napakalaking trabaho na magpatuloy ng may bilis at, higit sa lahat, katahimikan. Ang kanal ay magiging mahigit 2,000 yarda ang haba mula sa ilog sa isang panig hanggang sa latian na kapatagan ng ilog sa kabilang panig na idinisenyo upang ganap na palibutan ang mga panlabas na gawa ng Britanya. Ang psikolohikal na katatakutan para sa mga Briton ay tiyak na napakalaki. Ang mga tropa ni Cornwallis ay nagising sa umaga ng Oktubre 7 upang makita ang isang malaki at permanenteng linya ng mga gawang lupa
na hinukay sa loob ng isang tahimik na gabi na nakatitig sa kanila mula sa 600 yarda. Ang kaaway, sa literal na kahulugan, ay naglaho sa ilalim ng lupa at ang mga redcoat ay nahaharap na ngayon sa isang kalabang nakakubli na maaari lamang kanyunin, hindi masugod. 3 araw lamang ang inabot para ang malalaking baril ng alyado ay mahila sa posisyon at maarmasan sa bagong paralel. Sa hapon ng Oktubre 9, nagsimula ang artillery barrage. Unang nagpaputok ang mga Pranses na sinundan agad ni George Washington mismo na di umano ay nagpasiklab sa unang kanyong Amerikano. Ang putok ay nakabibingi, napakalakas at tuloy-tuloy. Ang dami at laki ng mga baril ng Franco-Amerikano, mga 24-pounders, 18-pounders at mabibigat na mortar ay hindi katulad ng anumang hinarap ng mga Briton sa digmaan. Marami sa mga ito ay mabibigat na piraso ng pagkubkob ng Pranses na idinisenyo upang wasakin ang mga batong kuta at patagin ang mga depensa. Ang mga puwersang alyado ay sadyang pinanatili ang walang humpay na bilis, nagpapaputok araw at gabi upang pigilan ang mga Briton sa paggawa ng anumang pagkumpuni. Ang hot shot ng Pranses, mga bala ng kanyon na pinainit hanggang sa maging nagbabagang pula ay sumunog sa barkong pandigma ng Britanya na HMS Sharon at 2 transportasyon. Nasinunog ang mga ito hanggang sa waterline at lalong nagbigay diin na ang dagat ay hindi na isang santuwaryo. Pinanood ni Cornwallis habang ang kanyang posisyon ay mabilis na nagiging hindi na mapapanatili dahil ang kanyang mga panlabas na gawa ay nasa ilalim ng tuloy-tuloy at napakalakas na putok. Napagtanto niya na kailangan niyang bawiin ang kanyang mga puwersa sa isang panloob at mas protektadong lugar. Ang sistematiko at walang humpay na presyon ng paghuhukay at ang putukan ang siyang tahimik at siyentipikong sandata na dumudurog sa kanyang hukbo. Gayunpaman, kahit matapos ang ilang araw ng walang humpay na putukang ito, 2 pangunahing kuta ng Britanya ang nakatayo pa rin. Kinukutya ang mga linya ni Washington at pinipigilan ang huling nakamamatay na dagok. Upang manalo, kailangan nilang labagin ang kanilang sariling mga patakaran ng pagkubkob at isapalaran ang lahat sa isang tahimik at malupit na pagsalakay sa gabi. Nagawa na ng unang paralel ng alyado ang trabaho nitong magdulot ng pinsala at panghihina ng loob, ngunit ang sistematiko at sadyang bilis ng pagkubkob ay humihingi ng isang mabilis at pangwakas na hakbang. Noong Oktubre 11, iniutos ni Washington ang pagsisimula ng ikalawang paralel, isang bagong linya ng kanal na maglalapit sa mga baril ng alyado sa loob lamang ng 300 yarda mula sa pangunahing depensa ng Britanya. Ang bago at nakamamatay na bitag na ito ay halos tapos na, ngunit 2 pasulong na kuta ang nakaharang sa huling pagtatapos nito sa kahabaan ng ilog. Ang mga redoubt Siam at 10. Ang pagbihag sa 2 kutang ito ay sapilitan. Hanggat hindi sila napapatahimik at naisasama sa mga linya ng alyado, pinipigilan nila ang pagtatayo ng mga huling battery na malapitan at nagpapanatili ng isang mapanganib na putok mula sa gilid sa mga pangkat na naghuhukay. Ang kapalaran ng buong pagkubkob at sa makatuwid ng digmaan ay nakasalalay sa isang solong, malupit at bayoneta lamang na pagsalakay sa gabi na binalak para sa Oktubre 14. Si Washington ay may 2 target at ipinagkatiwala niya ang mga ito sa 2 bata at ambisyosong commander. Isang Amerikano, isang Pranses, na lumilikha ng isang palakaibigang kompetisyon sa pagitan ng mga magkakaalyado. Ang 2 commander ay kumakatawan sa diwa ng alyansa sa pinakamatindi nitong anyo. Para sa Redoubt 10, ang mas maliit ngunit mas malapit na posisyon, pinili ni Washington si Teniente Colonel Alexander Hamilton na namumuno sa 400 American Light Infantry at mga sapper. Si Hamilton, na gumugol sa nakalipas na ilang buwan sa inis sa gawaing logistical, ay nauuhaw sa karangalan at sa pagkakataong patunayan ang kanyang sarili sa pamumuno. Para sa Redoubt Siam, ang mas mahigpit na binabantayang posisyon, ang gawain ay napunta sa French Royal Dupont's Regiment sa ilalim ng pamumuno ni Baron de Viomenil. Ang mga Pranses na mga propesyonal na sundalong tanyag sa kanilang disiplinadong shock tactics ay binigyan ng mas malaki at mas mahirap na target. Ang panuntunan ng labanan ay mahigpit. Ang pagsalakay
ay isasagawa lamang gamit ang mga bayoneta. Walang kakargahan na mga musket. Ang utos na ito ay ibinigay upang matiyak ang ganap na katahimikan hanggang sa sandali ng pakikipagtagpo, upang maiwasan ang aksidenteng putukan sa pagitan ng magkakaalyado sa gitna ng kadiliman at upang gawing nakakatakot, magulo at mabilis ang paglusob. Ang pagsalakay ay aasa ng buo sa malamig na bakal at bigla ang sorpresa. Ang utos ay simple, ngunit nakakatakot. Ang paglusob ay aasa lamang sa malamig na bakal at isang sumisigaw na pagtakbo, isang nakakatakot na pagpapakita ng kalupitan na nilayong durugin ang loob ng kaaway. Ito ay isang cinematic climax. Sa alas 8 ng gabing iyon, isang maningning at nakabibinging baras ng artilerya ng Pranses sa mga redoubt ang naghudyat ng pag-atake, isang napakalakas na ingay na nilayong takpan ang tunog ng papalapit na infantry. Sa ilalim ng takip ng ingay na ito at ng makapal na kadiliman, ang dalawang hanay ay sabay-sabay na sumugod pasulong. Ang mga Amerikano, sa pamumuno ni Hamilton, ay lumapit sa Redoubt 10. Ang mga saper na armado ng mga palakol ay sumugod sa unahan ng infantry upang tagain ang abatis, isang makapal na panlabas na harang ng mga pinatulis at pinatumbang puno. Ang mga Briton sa loob ay nagpaputok ng walang direksyon na alarma sa tunog ng mga palakol, ngunit ang mga Amerikano na itinulak ng desperadong enerhiya ni Hamilton at ng adrenaline ng paglusob ay sinugod ang mga gawa. Hindi sila huminto para sa mga hagdan. Basta na lamang silang umakyat sa matataas na gawang lupa, gumagapang sa malambot na dumi ng parapet at tumatalon pababa sa gitnang bahagi ng labanan. Sa loob ng 10 minuto, ang redoubt ay nalupig sa isang magulo at malapitang kalupitan na nag-iwan sa mga Briton at Hessian na tagapagtanggol na tuliro at mabilis na nabihag. Sa eksaktong sandali ring iyon, sinugod ng mga Pranses ang Redoubt Siyam. Ang kanilang pagsulong ay mas sistematiko, isang patunay ng kanilang tanyag na disiplina. Matagumpay silang gumamit ng mga hagdan upang akyatin ang mga pader, dinumog ang posisyon ng may disiplinadong kahusayan. Bagaman ang labanan ay malupit at madugo, ang ilang tropang Pranses ay nagkamali pang ang sinaksak ng bayoneta ang sarili nilang mga alyadong Aleman ng Royal Dauphin's Regiment sa dilim at kalituhan. Natapos nila ang kanilang gawain nang may bilis na hindi kapani-paniwala. Ang mga tagumpay ay nakuha sa loob ng 30 minuto. Ang parehong redoubt, ang huling harang sa panloob na depensa ng Britanya, ay nasa kamay na ng alyado. Ang mga inhinyero ay agad na dumagsa sa nabihag na lupa, nakikipagkarera sa oras upang isama ang mga posisyon sa ikalawang paralel. Kinabukasan ng umaga, ang mga bagong battery ay naitayo na, naarmasan at handa nang magpaputok nang malapitan sa mga pangunahing gawa ni Cornwallis. Ang sukdulang punto ay naabot na at ang bitag ay buo na. Matapos ang 19 na araw ng sistematikong takot, isang walang humpay at siyentipikong pag-ubos ng pagkubkob at napakalakas na putukan, ang pagkubkob ay natapos na. Ang pinagsamang puwersa ng Franco-Amerikano ay napatunayan na ang makapangyarihang hukbo ng Britanya na matagal nang inakalang hindi matatalo ay maaaring matrap, makorner at ganap na mawasak. Si Lord Cornwallis, na napahiya at wasak ang loob, ay ginugol ang gabi ng Oktubre 16 sa paghahanda ng kanyang huling desperadong hakbang. Ito ang huling desperadong aksyon. Sinubukan ni Cornwallis ang isang hating gabing paglikas. Inililipat ang kanyang malalakas na tropa patawid ng Ilog York patungong Gloucester Point sa pag-asang makalusot patungong Hilaga sa New York. Ang mga unang bangka ay nakatawid, ngunit pagkatapos, isang biglaan at marahas na bagyo, isang unos ng galit na hangin at ulan ay bumangon na nagpakalat sa natitirang plota at ginawang imposible ang pagtawid sa ilog. Ito ang huling, nakapanlulumong dagok ng kamalasan na nagtakda sa kanyang kapalaran. Kinabukasan ng umaga, habang nauubos na ang kanyang mga bala at ang kanyang posisyon, ay ganap na hindi na mapapanatili sa ilalim ng malapitang baras ng mga bagong tayong battery, ginawa ni Cornwallis ang emosyonal na desisyon. Sa ganap na alas 10 ng umaga ng Oktubre 17, isang solong batang tambulero na tumutugtog ng parley at isang opisyal na kumakaway ng isang malinis at puting bandila ang lumitaw sa parapet ng Britanya.
Pagkalipas ng 2 araw, ang mga dokumento ng pagsuko ay natapos at nalagdaan na opisyal na nagtapos sa pagkubkob. Ang seremonya ng pagsuko sa hapon ng Oktubre 11, 1781 ay isang madamdamin at malalim na politikal na sandali na naghudyat ng pagsilang ng isang bansa. Ang mga hukbong alyado ay nakatayo sa 2 mahaba at malilinis na linya. Ang mga Amerikano sa kanilang punit-punit, ngunit mapagmalaking unipormeng continental sa isang panig, ang mga Pranses sa kanilang malilinis na puti at asul na regalya sa kabilang panig na umaabot ng mahigit 1 milya. Ang kabuuang bilang ng mga bilanggo na isinusuko ay lumampas sa 7,000. Isang nakapanlulumong pagkatalo, si Cornwallis, na lubos na nawasak sa hiya ng pagsuko, ay tumangging dumalo sa seremonya na nagkukunwaring may sakit. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang second-in-command, si General Charles O'Hara, bilang kanyang kinatawan upang isagawa ang kahiyahiyang gawain. Sinubukan ni O'Hara na isuko ang kanyang espada sa pinakamataas na opisyal, ang Pranses na commander na si Comte de Rochambeau. Si Rochambeau, na kinikilala ang malaking politikal na kahalagahan ng sandali, ay magalang na tumanggi sa karangalan at itinuro si O'Hara kay Washington. Si Washington, na kapwa galit sa pagiging pabebe ni Cornwallis at sa pagtanggi nitong harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang pagkatalo, ay tumanggi ring tanggapin ang pagsuko ng personal at itinuro si O'Hara sa Amerikanong second-in-command, si General Benjamin Lincoln. Si Lincoln, na siya mismo ay napilitang sumuko sa mga Briton sa Charleston dati, ang tumanggap ng espada. Ang huling pagkakasunod-sunod ng mga aksyon na ito ay isang malalim na pahayag ng pandaigdigang politikal na pagkilala. Ang Britanya ay hindi sumusuko sa isang Pranses na kinatawan. Ito ay sumusuko sa pamamagitan ng isang maingat na inayos na kadena ng pamumuno na nagpapatibay sa soberanya ng Amerika sa bagong Estados Unidos. Ang sandaling ipinasa ang espada kay Lincoln, ang Rebolusyong Amerikano ay nakakuha ng balidasyon nito sa entablado ng mundo. Habang ang mga tropang Briton at Aleman ay nagmamartsa sa pagitan ng mga tahimik at matagumpay na linya upang ibaba ang kanilang mga armas, isang kabuuang 7,247 sundalo ang kapaligiran ay puno ng kahalagahan. Isang matagal nang alamat na, ang bandang Briton ay tumugtog ng himig na "The World Turned Upside Down." Habang pinagtatalunan ng mga istoryador ang katotohanan ng kuwentong ito, ang emosyonal na bigat ng di umano ay musika ay hindi maikakaila. Ano man ang eksaktong kanta, itinala ng mga saksi na ang himig na tinugtog ay mabagal, mapanglaw, at tila walang pakialam. Isang angkop na soundtrack para sa malalim na pagkatalo ng makapangyarihang imperyo. Ang pagsuko sa Yorktown ay hindi agad nagtapos sa digmaan, ngunit winasak nito ang politikal at pinansyal na kalooban ng parlamento ng Britanya. Ang balita ay naging sanhi upang sumigaw ang punong ministro na si Lord North ng, "O Diyos! Tapos na ang lahat." Ang tagumpay ay napatunayan nang walang pag-aalinlangan na ang Rebolusyong Amerikano ay hindi isang tiyak na mabibigong rebelyon, kundi isang mabubuhay at soberanong entidad na may kakayahang manalo sa pandaigdigang entablado. Kaya, ano ang tunay na lihim na sandata na sumira sa mga redcoat ng Britanya? Hindi ito ang musket, ang bayoneta, o maging ang mapangwasak na kanyon sa pagkubkob. Ito ay ang pagkakaisa at disiplina ng Alyansang Franco-Amerikano. Ito ay ang logistical na obra maestra na isinagawa sa loob ng 400 milya. Ito ay ang superioridad sa dagat ng plota ni De Grasse. Ito ay ang intelektual na henyo ng mga inhinyero sa pagkubkob ni Duportail. Ito ay ang pagkukusa ng dalawang bansa isang nagsisimula pa lamang, isang matatag na upang isagawa ang isang perpekto, koordinadong estratehiya sa militar, hukbong dagat, at logistika. Ang Yorktown ang patunay na ang pinagsamang lakas ng mga kaalyado ng kalayaan ay isang hindi malulupig na sandata na magpakailanman ay binaligtad ang mundo. Inaasahan naming nasiyahan kayo sa pagtingin na ito sa isa sa mga pinakamahusay na estratehikong tagumpay sa kasaysayan ng militar. Anong iba pang nakalimutang sandali ng revolusyon ang dapat naming talakayin? Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na mahilig sa kasaysayan.
Salamat sa panonood. Siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang malalim na pagsusuri sa mga hindi pa naikuwentong kasaysayan at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang aming susunod na kabanata